Alright, so why develop extraordinary skills? Alright, so kung gusto mo ng ordinaryong buhay, gumawa ka ng ordinaryong bagay. Di ba? Ganun lang kasimple eh. Di ba? Kung gusto mo ng extraordinary life, edi gumawa ka ng extraordinary life. Alright? So lahat na, doon muna tayo sa unang premise. Lahat ng mga taong gumagawa ng ordinary things, they have ordinary life. So pansinin natin mga tao sa paligid natin. Di ba? Pansinin natin. So ano yung ginagawa nila? Ordinary, di ba? Pumapasok, nagtatrabaho, uuwi, ordinary output, ordinary communication, ordinary lang. So, ang sweldo nila, pagdating sa paycheck, like kagabi, kahapon, sweldo, di ba? Pag na-receive mo yung pay envelope mo, ordinary lang din ang laman. It's because you're doing ordinary things. Di ba? So, at the end of the day, at the end of the month, you'll be receiving what you deserve. Sabi nga ni Jim Rohn, life will give you what you deserve. Kung ano yung input mo, yun din magiging output, yun din magiging results. Alright? So, do not expect extraordinary results sa ordinary effort na nilagay mo. Yung tawag doon, may amat, hindi. Joke lang po. Joke lang po, ha. Yung tawag po doon, actually, yun ang term ng mga, ng mga expert, tinagalog ko lang. That's foolishness. Diba? When you are expecting something extraordinary, na ordinary lang ang nilagay mo, ang ginawa mong bagay, di ba? So, imposible, okay? So, kahit naman tayo minsan, di ba, when we are doing something, ordinary effort lang, ordinary number of brains lang ginamit natin. So, may ordinary results. I experienced that for how many years in my life? I'm doing ordinary effort, ordinary things, kaya ang buhay ko ordinary. Okay? Naging ordinary lang siya. But, when I started launching extraordinary things, doon na nabago lahat ng buhay ko. So, if you want to change your life, right? If you want extraordinary income, yeah. If you want extraordinary success, do extraordinary things. Yun siya. That's yung pa rin ang equation, hindi siya nababago. Sa math, di ba, algebra, nag-algebra tayong lahat. Consumer math pa nun nung high school tayo, di ba? Pero we experience algebra, di ba? And everyone nagkaroon ng algebra, di ba? Equation, algebra by equation, tama po ba ako? So, dapat nag-equal yung nasa left, right, di ba? Or sa science subjects, may tinatawag tayong indirectly proportional, directly proportional. So, eto, directly proportional. Kung anong input na ginawa mo, yun di output na lalabas. So, if you want to stop that ordinary life, samahan kita. Sabay-sabay tayo. Okay? I can help you to do extraordinary things. Alright? Sa buhay natin. Doc, ano ba yung mga extraordinary things? Number 1, you can do extraordinary skills. Yung mga skills na unusual. Na hindi mo siya dapat ginagawa. Pero ginagawa mo. Extraordinary skill. Alright? So, for example, isa kang IT expert, gumagawa ng website na everything, and yet meron kang extraordinary skill. Magaling kang mag-MC. Extraordinary skill. Di ba? Kakaiba. Sino ba yung IT expert na nagsasala? Di ba yung mga IT, ala namang gustong kausap yan, computer lang. Hindi nga sila ganun eh, di ba? Yung nga nila ng tawag, mas nag-enjoy pa silang kasama yung laptop kaysa so, ganun yung nature nila because they love designing. They love doing something in their computer kasi that's their life. So, to find someone na IT expert, IT specialist, na nag-MC or nag-event organizer, that's extraordinary. Diba? So, isa kang, for example, manager ka, isa kang manager, supervisor, pero ang galing mo mag-paint, extraordinary. Diba? So, like in my case, principal, vlogger, extraordinary. Coach, speaker, di ba? Not the usual skill. Not the usual skill. Normally kasi ang mga principal department, mga ganon, di ba? Normally, nagsusulat ng mga books. Hindi lang basta books sa different publications, yung mga textbook, di ba? Once I became an author, so, parang konti lang namin naisulat ko sa isang publication company. So, yun yung mga ordinary na kaakibat nung profession ng principal. Alright?
So, ngayon, tingnan natin, ano yung extraordinary na pwede mong gawin? You sit down. Sige, tigil muna tayo ng 30 seconds. Right? Yun na ba? Okay? Isulat mo ngayon, yung kaya mong gawin outside work. Outside of what is expected from you. Alright? So, para meron kaming kasama, meron kaming graduate, eto, ngayon din na namin siya. Ang dami niya extraordinary skills. Computer, lahat kaya niya. Design, pati website, kaya niyang gawin, pati poster, lahat. Na hindi mo na-expect na kayang gawin ng isang teacher. Diba? Extraordinary skill. Right? So, yan. So, nasulat mo na ba? Okay? Okay, nasulat mo na. At least 2, 3 na kahit hindi pa ako expert pero parang kaya ko siyang gawin. Then, that's it. When I started my YouTube channel, I'm not expert. Ang dami kong hininga ng tulong. Ang dami kong nagpaturo ako. Marami nagturo sa akin just to do the thumbnail, editing. Konti pa lang edit natin na alam ngayon, di ba? So, misa nga, makita nyo, hindi edited yung iba kong vlog, di ba? Kasi hindi pa tayo masyado marunong sa ganun. So, basta ang alam ko lang, I love to vlog. So something like that. Yun lang. Okay? So, it's just start. Okay? So, why extraordinary skill? Number 1, having extraordinary skill will help you to get more attention. And getting more attention means getting more audience. And audience, can take you to the next level of your life. Napatunayan ko po yan. Kaya sabi ko nga doon sa mga gusto mag YouTube channel, mag website, mag e-commerce business, mag online business na nagpapa-coach sa atin. Una-una ko sinasabi, dapat mag-develop ka muna ng audience mo. Kasi audience mo na yan, yung magdadala sa'yo. Pag marami ka ng audience, lahat kaya mong ibenta, kaya mong i-offer. And they will get what you are offering. Diba? Kaya mga G-Libers ko, I love you all. Diba? So, lahat ng nagpapa-advertise sa akin dito, ang dami bumibili, ang dami nagpapatronize. Diba? So, sinasabi ko, coaching, seminar, ang dali maipag-usap sa mga G-Libers, ang dali maipag-usap sa audience mo. Because, nakuha na nila attention, nakuha nila yung attention. Okay? Meron silang, nakaka-develop na sila ng loyalty sa'yo. And the start of that is to get their attention. Okay, tama po ba ako nakuha nila attention? Okay. The first thing na kailangan nila is to get. You get their attention. Dapat kunin mo yung attention nila. Yun yung tama. Kunin mo yung attention nila. Then they become your audience. Then eventually sila yung magiging market mo. Ganun ang cycle. Right? Second, because, okay, you have extraordinary skill, you can solve extraordinary problems. Like being a coach, extraordinary, di ba? Dito sa Region 3, di ko alam kung ilang kaming coach. Pero dito sa Bataan, pakiramdam ko ako lang wealth coach. That's why I'm solving problems. Maraming taga-Bataan nagpapa-coach sa atin. Maraming OFW nagpapa-coach sa atin. And even other, sa iba't ibang bahagi ng Manila, Nueva Ecija, nakakapunta tayo dyan, di ba? And even rich people, may mga business nagpapa-coach sa atin. Di ba? So, it's an extraordinary skill that's solving extraordinary problem. Mga problems din na, 2 klase sinosolve natin. Sa mga OFW, una yung anong gagawin pagka wala talagang pera. Pangalawa naman, anong gagawin pag maraming pera? So, extraordinary problem, di ba? Both extreme, walang pera, may pera, pero may solution ako sinasabi, di ba? Sa mga may business naman dito sa Pilipinas, paano magsimula, paano expand ng business, I can help them with my extraordinary skill. Alright? And third, okay, because you're solving extraordinary problem, you will get extraordinary income. Walang ceiling. When you have extraordinary skill, walang ceiling. I'm telling you. Walang ceiling, walang limit ang pwede mong kitain sa extraordinary skill. Sabi ko sa inyo, nauna ako nangarap na umabot ng 100,000 ang total income ko mula sa principal, sa dean, sa speaker, sa YouTube, sa iba ko pang ginagawa. So, naisip ko, sabi ko, kailangan maka 100,000 ako 6-figure income. I was surprised. There are months na more than 100, 200, 150, 200, 180, 220. So, wala siyang limit. Okay?
because of that ordinary skill na meron ako. Being a speaker, a vlogger, sales na rin. Napunta rin tayo sa sales. Extraordinary, di ba? From principal, magiging salesperson ka. How's that? Di ba? Business owner. Di ba? A coach. Okay? So, that's something na nagagawa ng extraordinary skill. So, ngayong umaga, kung ano oras mo na ako pinapanood ngayon, kahit OFW ka dito sa Pilipinas, try to see ano yung extraordinary thing na pwede mong gawin. Meron ka pang kayang gawin. Okay? You sit down, you write it, then I can help you. Message mo ako. I can be your coach. Tulungan kita na magawa ng yung extraordinary skill, i-launch natin, i-rebrand kita hanggang sa, you know, matagpuan mo yung sarili mo, you are earning extraordinary income because you're solving extraordinary problems. Problems of the community na wala pa nakakaisip, di ba? Kaya nga yumaman si Bill Gates, di ba? Kasi nagkaroon siya ng extraordinary output, di ba? Zuckerberg, sobrang yaman. Extraordinary. Imagine, hindi ba extraordinary yung Facebook? Nakikita-kita tayo sa Facebook. Di ba? Amazon, extraordinary. Jeff Bezos, di ba? Hindi ba extraordinary yung makakabili ka ng item? Di ba? Worldwide, nandun lahat ng items, di ba? Extraordinary, di ba? Jack Ma, Alibaba.com, hindi ba extraordinary mula sa China? Hindi alam ang e-commerce din ngayon, di ba? Center, Alibaba.com, Jack Ma, the richest man in China. So, extraordinary skills, who knows, di ba? One day, ikaw naman yung maging example because of that ordinary skill na ginawa mo. Alright? Do extraordinary skill, okay? Right? So, I can help you. Again, ulitin natin. I can be your well coach. Okay? Kaya-kaya po kitang tulungan. Alam ko meron kang potential, kaya lang hindi mo lang paano simulan eh. I can help you to start. Alright? So, please share this video sa lahat ng mahibigan natin, kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad nating buhay. Alright? So, thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.